Yung during operation namin sa Aklan, na-encounter kami ron. At bagong-bagong fresh graduate kami ng SR. So na-encounter kami doon sa Numancia, Aklan. Hindi ko makalimutan yung encounter namin sa Numancia, Aklan. At yung time na yon, isang seksyon kaming pumasok doon sa fish pond, sa area na yon. Tapos madaling araw yon, na-identify kami ng kalaban na nandoon na kami sa area. Kaya naunahan kami ng putok ng kalaban. So nung time na yon, machine gunner ako. Naiputok ko man yung 60 ko, pero nag-stop siya, nag-stoppage siya. So bilang ranger, hindi pa rin nawala yung yung determination. Nandun pa rin yung presence of mind. Yung kabady ko, nag-cover lang ako habang pinuputukan kami ng kalaban. Pero yung mga kasama ko, diretso yung putok nila. Tuloy-tuloy. Ang team leader ko niyan, si Corporal Villacorta nung time na yon. Mga private kami. Ang officers namin diyan si Second Lieutenant Alano. So yun lang ang nag-cover kami dun sa Pilapil. So binakbakan kami ng kalaban. Ando kami lahat naka-cover sa Pilapil. Yung 60 ko, mga 100 rounds lang naubos. Tapos nag-stoppage na siya. Kaya hindi na ako iniwanan ng kabady ko. Si Kimson, hindi na ako iniwanan ng kabady ko. Huwag mo na, diyan ka na lang kasi wala na tong M60 ko eh. Sabi ko sa kanya, hindi na pinasukan na ng putik. Hindi na puputok. Kaya doon lang ako, lang kami. Tapos hanggang mag-umaga, kaya standby lang kami ron. Inantay namin na lumiwanag. So, hindi kami na, walang wounded sa amin noon, nung time na yon. Sa kalaban, may mga, nung maliwanag na, nung nag-search na kami, may mga dugo na nandun. Pero dinala nila yung wounded nila. Okay. Ayun lang. Ano yung kung may compare mo dun sa hindi Pispan at saka Pispan area encounter? Ano yung malaking difference? Malaki yung advantage nung hindi Pispan eh. Kasi doon hindi kami masyadong makapag-maneuver sa Pispan kasi nga malalim yung tubig. Hindi kami nakapag-maneuver nung time na yon. Stay put lang kami doon dahil yung halos isang Pilapil lang yung kinukubira namin eh. Yung kabila, merong malalim na tubig din. Medyo malayo-layo pa konti yung Pilapil. Para yung kalabang kasi nasa taas eh. May tower sila. Mayroong tower. Paano nyo nalaman sa Naandun sila. Ang guide kasi namin yung pulis. May guide kayo? May guide kaming pulis nun. So, nung pinutukan nila kayo, mga ilang meters ang estimated? Ano lang eh, nasa malapitan lang, ito lang. Tsaka yung 50 meters lang. Malapit lang. Kaya lang kami na-identify noon dahil yung lead scout namin, si Lee Tamayo, yung lead scout namin, andyan na yung kalaban eh, yung nasa baba ng tower. Na siya, gumanyan, tahimik lang eh. Kaya narinig na find out na may kalaban. Sumigaw ngayon yung mga NPA na pre, may mga army. Kaya pag sabing ganun, binakbakan na kami. Pinutukan na kami. Tapos nag-cover na lang kami sa Pilapil. So nakaputok man ako ng 60 after nung binakbakan kami, nakaputok pero hindi siya yung pag ganon, medyo pa-angle pa. Kasi nga yung Pilapil nga, may mga may mga pinakawalan silang M203 na hindi naman pumutok.
Sa tubig lang. Sa tubig lang. Ganun. Pero paano nyo pinutukan na nakita ba niyo yung kalaban? Hindi namin nakikita. Dahil medyo ang visibility, madaling araw kasi yun eh. Kaya hindi namin nakikita. Pero yung mga identify lang namin sa kanila, yung putok ng baril nila, yung flare, yung nakikita yung pag return fire nila sa amin. Kasi yung main body namin malayo pa eh. Kaya hindi kaagad sila nakapag maneuver sa kabila. Talaga yun eh, walang puno, halos parang pispan talaga siya. So nagamit din namin yung ranger tactic namin doon. Dahil sa tubig kami dumaan sa gilid lang ng Pilapil, medyo mababaw yun. Kasi kung gumitna kami, medyo malalim yung tubig. Kaya hindi nila nalaman na nakalapit kami ng husto ron. Doon lang sa isang kasama namin na gumanyan lang. Kumate yung... kumate. Kaya na-identify kami na nandun sa area. Halos isang di pa lang. Anong pakiramdam mo, sir, nung pinakpakan nila yun? Nag-stoppage yung baril. So, mayroon ding konting kaba, pero nandun pa rin yung presence of mind. Nandun pa rin. Hindi... ginaid ko na lang yung kabady ko nung nag-stoppage yung baril ko na diyan ka na lang muna, Ching. Dahil itong baril ko wala na. Hindi na... Kabats ko yung katabi ko si Kimson. Kasi kung mag-maneuver man tayo, mayroon pang puputok na kasama ko. Dahil yung M60 ko, ko na eh. Pinilit ko na eh, pero napasukan ng putik sa kasi yung link sa nabasa, tapos sumayad siya sa putik. Tapos yung nasa harapan ko, si Sergeant Ugoy, mister. Sumigaw siya, may tama raw siya. Pero wala naman siyang tama. Kasi yung basyo ng M60, tumama sa ganito niya, ang init. Kaya sumigaw siya, may tama siya. May tama ako. Patay. Katabi ko yun eh. Katabi ko siya. Talsik pala ng M60 basyo. Kaya medyo kinabahan rin ako. Kaya nag-cover rin ako ng gusto nun. Para bulyong fire sila eh. Hindi kaagad kami nakaporma eh. Pero nung hindi pa nila kami na-identify, andun talaga. Nakaganon kami sa isang Pilapil. Naka-liter skirmisher kami. Ayun lang ang dahilan dahil kaya lang naunahan kami. Inaantay lang namin yung go signal ng fire ni Lieutenant Alano pa noon. Kaya naunahan kami ng putok. Kaya inantay muna namin silang matapos na pumutok, nag-cover kami. Pag-cover namin, nung huminto sila na parang mag-withdraw na, saka na kami pumutok naman na. Saka nag-fire lahat. So anong result ng irang ko? Ano yung na-recover kami sa area? May recover kami doon, mga bandoliers lang. Bandoliers, tsaka yung mga sugpo, mga isda, mga personal belongings ng mga gamit ng NPA. Nakuha namin yon. Yung mga bag nila. Bakit may mga ganun sila? Anong gagawin nila? Kasi yung info doon ng Intel, yun raw pispan na yun, walang nagmamayari. Ang nagmamayari lang yung mga kalaban. Parang inaangkin nila. Parang inagaw nila sa... Oo. Ngayon sila ngayon ang nag-harvest ng mga isda ron. Sila mga NPA talaga sila. Kasi ang nag-guide talaga yung pulis. Alam ng pulis eh. Ang mga NPA talaga yan sila eh. So pagkatapos ng
encounter, sir, sa tingin mo ba nakatulong kayo? Nakatulong kami sa lugar na yon dahil yung nagmamayari ng pispan na yon umalis na doon dahil nga inaangkin ng kalaban. So nagpasalamat din sila doon sa tropa dahil napaalis namin yung mga kalaban na yon. Simula noon hindi na raw sila hindi na sila bumalik. Kaya yung may-ari ng pispan nagpasalamat sila doon sa tropa natin. Napaalis yung mga kalaban.